Last Sunday po ay napag-usapan natin what wisdom is. And we have learned na it consists of three things. Ang una ay knowledge, which is found in the Bible, which is the Word of God, what the Lord says, And then ang pangalawa ay understanding. Ito yung binibigay ng Holy Spirit sa atin upang maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi kung walang understanding, it will only be information or data. At ang patatlo, it will only be wisdom kung yung knowledge and understanding ay ating i-apply. Kaya I told you na people are deceiving themselves if they only hear but does not do what they hear or does not obey. So ngayon, ako'y na-inspire to talk along this line. Kaya ang title ng i-share ko sa inyo ay People Who Deceive Themselves. At napakahirap kapag ang nanlilin lang na yung sarili natin, So, sino sila? Number 1, do not be deceived. A man reaps what he sows. Galatians 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. And verse 8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Alam naman natin ang sowing and reaping is a universal truth or universal principle. What we sow, we reap. Sa lahat ng bagay yon. If we do something good to somebody, most likely that somebody will do something good sa iyo also. At kung hindi man sa kanya manggaling yon, God will make sure na aani ka doon sa maganda mong itinanim. Pero kung ating babasahin ng verse na ito, ang context nito ay yung input sa puso. Ito ang pinag-uusapan dito at doon tayo magpo-focus. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Okay na. Pakinggan na natin para wag nating madisib ang ating sarili. Hindi pwede na ang tinatanim natin sa ating sarili ay pangit. Hindi pwede na mag-expect tayo na aani tayo ng maganda. No. Garbage in, garbage out. Hindi pwede na ang kinakanta natin o ang naririnig nating mga songs ay pulos worldly at isipin mo na harmless yon. Baka may kumakanta diyan ng ere. Huwag mong isiping harmless yan. What you sow, you reap. Kapag ikaw ay nag-sow sa iyong flesh, aani ka sa laman. Pag nag-sow ka sa spirit, aani ka sa spirit. Naalala ko nung una, meron pang backmasking Ito ba itinatago nila yung mga messages, ine-embed nila sa mga cassette. Nung una ay cassette pa At kapag pinatunog mo yon ng pabaliktad, may lumalabas na mga messages na hindi mo alam nandoon. And usually, ay mga pangit na messages. Mga minumura ang Panginoon, gano'n. O nagmumura. Bakit? Kasi ang atin daw brain ay napaka-dynamic. Yung naririnig ng tenga natin, hindi natin naunawaan, pumapasok yan sa isipan. At yan ay napaprocess ng ating thoughts. Kaya noon, para makalusot ng kanilang mga messages, kailangang i-backmask yon. Ngayon, hindi na kailangang itago. Hindi na itinatago ng mga singers na sila'y devil worshippers. At hindi na itinatago ng mga kanta kung sino ang itinatas ng mga kanta. Kaya, don't ever think na ikay makikinig ng mga kantang ito na hindi ka maapektuhan.
Kung ano ang itatanim mo sa iyong flesh, sa flesh aani ka. Kaya mamaya, hindi mo alam, bakit ka? Ako'y parang nagmumura na rin. Kasi yung naririnig kong kantay, nagmumura eh. Alam niyo, yung continuous loop. Pag ang mga kanta ay hindi mawala sa isip mo, katulad ng yung Gangnam Style. Maraming kantang yung paulit-ulit eh, hindi mawala. Ano pa yung mga paulit-ulit na kantang hindi natigil sa isip mo? Ano yan? Okay. Wala, hindi ata kayo talaga nakikinig ng mga kanta. Talagang worship songs lang talaga ang ating pinapakinggan. Praise God. Na-research ko kung bakit may mga kanta na hindi maalis sa ating di ho ba yun ang last song syndrome? Kung anong marinig? Hindi lang yon. May mga kanta kasing hindi tapos. Yung iyong isip, sumusunod pa sa pattern. Kaya nakakanta ng isip mo. Sabi ng iba, paano ho bang gagawin ko para matigil na yung pagkanta sa isip ko? Kinakanta ko pa rin eh. Kailangan kasi may ending. Kailangan i-end mo yung kanta para matapos. Eh may mga kanta nga na endless loop. Kaya basta may sumikat na kanta worldwide, many people are singing it, most likely, endless loop yung kantang yon. Huwag kayong magpapadala sa mga ganyan. Isipin mo kung anong mga messages niyan, tapos pasok ng pasok sa iyong mind. Actually, sinabi lang sa akin yung ere ni ayaw kong mapakinggan eh. Binasa ko lang ang lyrics. Lyrics pa lang, binabasa ko, ako'y nangangatal na eh. Ay, walang katapusang mura pala yun eh. Hindi pwedeng ang pinapanood ay malalaswa at mag-e-expect ka na mamumuhay ka ng banal. Eh, konti lang naman, hindi ako maapektuhan ito. Yes, hindi ka maapektuhan yan habang malakas ka. Pero kapag dumating sa puntos na ikaw ay weak, aanit-aani ka diyan. Kasi every messages, every inputs, papasok yan sa iyong subconscious mind. And in the moment of weakness, it will be used by the enemy or by your flesh against you. Kaya kung tayo ay seryoso sa pamumuhay ng banal, we will be careful sa mga hinahayaan natin papasok sa ating isip. Kaya yung iba hirap na hirap eh. Pastor, gusto ko naman magpakabanal, ako hirap na hirap. Tingnan mo yung mga inputs mo. Tingnan mo yung hinahayaan mong mapanood, mapakinig. Dahil mahirap talaga magpakabanal kung ikaw ay battered o walang humpay ang mga inputs mo na hindi maka-Diyos. The output is the result of your inputs. Napakadali naman eh. Manalmin ka, Sabihin mo lagi, tuwing umaga, kagwapo ko. O pag babae ka naman, ang ganda ko talaga. Alam mo nga, siguro isang buwan, maniniwala ka. Kasi, your output is the result of your inputs. Actually, natawa tayo doon, pero minsan, kailangan natin yon. Kasi may mga tao na they are always insecure on how they look. Insecure sila. Lagi na lamang nagawa ng lahat ng plancha ng buhok. Ayos ga. Okay, kalahating oras na sa pagme-makeup. Kilay pa lang yun. Eh, hindi pa sure eh. Samantalang ang tagal doon, wala namang nabago eh. Walang nabago. Yung first 5 minutes at yung 30 minutes, walang nabago doon. Pero insecure sila eh. Kaya makakatulong sa inyo, pag humarap sa salmin, sabihin mo na lamang, ang ganda ko. Yeah. Ikaw ay resulta ng mga inputs mo. Okay? Nagka-idea si Atoy. Pero may mga tao talaga, kailangan more than 30 minutes na sasabihin sa salmin. What you are doing now is a result ng hinayaan mong pumasok sa puso mo noon. Ang pinupurso mo ngayon ay resulta lang ng narinig mo at nakita mo. Hindi pwedeng pleasure lang ang pinupurso mo
at mag-e-expect ka na mapapalapit ka sa Diyos. Same thing. Kung nakikinig ka naman lagi ng salita ng Diyos, aani ka rin ang kalapitan sa Diyos. When you hear and hear the Word, you are storing the Word in your heart. Kaya mapapansin mo, in just a matter of time, salita ng Diyos ang lalabas sa bibig mo. Without you even forcing it. Because your output depends on your inputs. Mapapansin mo, pati kilos mo maaapektuhan. Without you even forcing it. Ganyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Basta pumasok sa puso, naapektuhan ang kilos mo, naapektuhan ang salita mo. Without you even knowing it. Kaya inutusan tayong huwag magpagod sa paggawa ng mabuti kasi aanit-aanit tayo. Itong sabi ng Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ano ba yung doing good? Kung ang ating pinag-uusapan dito ay mga input sa flesh, input sa spirit, well, doing good, sa context ng pinag-uusapan natin, are mga spiritual disciplines. Hearing the Word of God. I am encouraging you, pagkatapos kayo makapakinig ng salita, mag-online kayo, pakinggan ulit ninyo. Marami pa kayong mauunawaan na sa unang pakikinig, maaari hindi nyo naunawaan. By prayer, by fasting, malapit na ulit mag-January. Ngayon ay magdi-December na, mamaya ay January na. There will always be a week there na tayo ay magpa-fasting. Sabi ng iba, pwede ka naman huwag naman ho yung first week ng January. Bakit? Sa dami pa hong natin ng pagkain sa amin. Uubusin ko ho muna. Kaya siguro sa middle, walang problema yan. Pero at the month of January, magkakaroon tayo ng fasting. Why? Because they are good works, spiritual disciplines. Kung anong pinapasok mo sa iyong espiritu, aani ka sa iyong espiritu. At akala mo ba walang nangyayari sa mga ganyang mga spiritual disciplines? Meron. Nakausap ko yung pastor ng Santa Teresita. Alam naman ninyo ang mga youth, kapag yan ay na born again, o kahit sino, ang gusto agad niyang mangyari, maligtas din ang kanyang pamilya. Tama ga? Yes. Kaya they will do everything para ang kanyang magulang, kanyang mga kapatid makakilala rin sa Panginoon. Itong isang youth sa Santa Teresita, nag-fasting. Pinag-fasting niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang parents, ang mga kapatid na sana, oh Lord God, sila man ay makakilala rin sa iyo at mapalapit sa iyo. Sila ay maligtas. Para kung dumating ang panahon, ay diging magkakasama kami sa langit. Kaya ganun na lamang ang desire ng batang ito. Siya ay nag-fasting. Hindi naman alam ng mga magulang yung fasting. Abay, anak, ba't hindi ka nakain? Ako ay fasting. Anong fasting? Ay, ito ho ay kasama sa pagpe-pray, prayer and fasting. Ay, ano yan? Ano nga yung pinagpe-pray? Pinagpe-pray ko pong makasama ko kayo sa church. Pinagpe-pray ko pong kayo ay mapalapit sa Panginoon. Ha? Kaya hindi ka nakain, anak? Dahil gusto mo kami makasama sa church? Abay, kain na, ikaw kain na, sasama na ako. Ang pagkabilis ng resulta ng fasting na iyon, ay yung ganamang magulang ay nalamang hindi nakain ng kanyang anak, ay baka kung mapaano, are. Of course, that's a nice story, ano? Pero we know fasting, it is a spiritual act. May nangyayari diyan. So, we should not repent only on what we did. Maraming Kristiyano nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Patawad Panginoon sa nagawa ko. Kakatuwa ang ating kanta kanina, it's about holiness, ano? Pero we must also repent on what we allow to enter our heart. Magsisi rin tayo sa mga hinayaan natin pumasok sa puso natin. Magsisi tayo sa mga hinayaan natin mapakinig, makita, mabasa, mapanood. Why? Kasi in just a matter of time, aanit-aanit tayo ayon sa uri ng ating mga itinatanim. Pag nagtanim sa laman, aani sa laman. Pag nagtanim sa espiritu, aani sa espiritu. So, yan ang una. Mga taong dinideceive ang sarili. Kaya, do not be deceived. A man reaps what he sows. Remember that. O number 2, 3 lang to. Pero yung sa patatlo mahaba. Number 2, they who think that they will not be affected by their company.
Sila na naniniwala na hindi sila maapektuhan ng kanilang mga kasama. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, evil company corrupts good habits. This I am sure of. Kaya ka negosyante, napasama ka sa negosyante. Maaari ang magulang mo yung negosyante o ang mga barkada mo yung negosyante. May kilala ko siya ay taga-Lukban, meron siyang malaking poultry, meron din siyang sa Isabela, yung bang nagpipisa ng mga itlog, hatchery, a big businessman. Alam mo ba na hindi siya Chinese, pinapasok siya ng kanyang ama sa Chinese school. Bakit? Kasi ang paniwalaan ng ama, kung sinong nakakasama nito makakahawa sa kanya. Aba, ay nahawa nga Nakuha yung mindset. You will always be affected by the people you are with. May nagsabi nga ikaw ay produkto ng 5 mong best friends. Ang ugali mo'y pinagsama-sama ng 5 taong malapit sa buhay mo. Kaya, be careful with this. Napakahalaga kung sino ang kasama mo. Ang kasama mo'y nasa position to influence you. Mas madaling gawin ang mali pag may nag-uudyok sa iyong BI or bad influence. Meron tayong mga desires na alam nating mali. Kapag ang mga kasama natin ay yun ang ginagawa, napansin-pansin natin hindi man lang nakukonsensya at nagtatawanan pa, mamaya pa ay ginagawa mo na rin yon kasi mas madaling gawin ang anumang bagay kapag may kasama ka sa paggawa noon. Behold the power of influence. That's why you have life group. Para maka-influence sa iyo ay mga tao na ang desire ay kapareho ng sayo, mapalapit sa Diyos. Amen ba? Ang lagi mong kasama at laging napapakinggan ang sinasabi ay makaka-influensya sa iyo. Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. Kapag ang pinili mo makasama ay mga wise, alam natin ang definition ng wise, Ang mga wise ay mga tao na kita ang perspective ng Diyos. Ang mga wise ay mayroong godly wisdom, hindi human wisdom. Kapag ang pinili mo makasama ay mga wise, magiging matalino ka rin tulad nila. Ang mga taong umuunlad ay laging may nakausap, may nakasama, na nagdadagdag sa kanila ng mga bagay na hindi nila alam. This I always say minsan masakit pakinggan pero totoo. Alam mo minsan ang mga totoo masakit Napansin ko, kapag ikaw ay nasa grupo na hindi mga achievers, hanggang hindi walang masyadong nararating, I advise you leave that group, you leave that place. Pumunta ka sa mga tao na ibang mag-isip. Kahirap naman pag ang mga kasama mo ay ang mga kwentuhan ay puro na lang chismisan. Totoo gang si Daniel at si Katniel yun ba'y totoo? Parang hindi ko mapaniwala Alam mo yung mga tumawa? Yung impormasyong pumunta sa iyo, hindi nakatulong sa iyo. Bakit? Walang napadagdag sa atin na mag-upgrade ng ating level. Kapag puro chismisan ang iyong mga makakausap, hindi ka tumalino. Walang napadagdag sa iyo. Naging marites ka lang. At napakadami ng marites sa Pilipinas. Kailangang umunlad ang Pilipinas, bawasan ng marites. Tolits na lang. Alam nyo, ang kasama mo, kapag siya'y wise, naapektuhan ka.
Pero kapag pinili mong makasama yung mga foolish, you will be destroyed. Itong sabi ng Proverbs 13 verse 20, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Nakakabobo ang tsismisan. Nakakabobo yan. Maghanap naman kayo ng kausap na ang topic ninyo tatas-taas. Medyo magle-level up. Ewan ko. Kayo na may mga nag-aaral, nakakataas kaya ng grades ang tsismisan? May nag-cum laude? Okay, fill in the blanks. Sino ngayon ang kasama ni? Meron bang ganyang mga exam? Wala. Be discerning sa pinapadala ng Diyos sa buhay mo. There are people God sent to bless you. Sila ang mga divine connections mo. They will be a blessing sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo. And they will influence you positively. Malalaman mo naman pag ang kasama mo ay pinadala ng Diyos. Bakit? Napapalapit ka sa Diyos Be intentional sa ganong relationship. I remember nung ako nagsisimula pa lang, gusto kong lumapit sa Panginoon. Kulang na lamang ibilhin ko ang friendship ng mga kilala kong pastor. Gusto kong mapabarkada sa kanila. Kaya naman nung ako'y sumasama, hindi ko masakyan ang mga topics nila. Kahit ang mga jokes nila, may kaugnayan sa Word of God. Kasi laging Word of God sila di yun na kanilang mga topics. Magsasalita sila ng verse, at talagang, oo nga, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan. Ako'y nakikingiti lang ako. Kunwari, ako'y kasama sa kanilang usapan, ako na may talagang, yung ganamang walang kaalam-alam. Nagsisimula pa lamang, noong bata, ako'y natutuwa sa mga batang ngayon, Word of God na ang binabasa. Kami noon ni comics Ay, anong inaasahan mong lalabas sa amin sa mga inputs na yan? So, God will send you divine connections. People who will help you be closer to God. At kapag ka nagpadala ang Diyos ng mga taong gano'n sa buhay mo, ingatan mo na. Pagyamanin mo na yon. At kung wala pa, then be intentional. Halimbawa at nakita mo, may nakita ka dito, uy, graduate na ito ng MGR. Graduate na ito ng SOD1. Siguro, good influence na to. Kakaibiganin ko ito. Yan. Kaya kayong mga life group leaders, kayo ay mga good influence. Amen ka? At yung mga members ninyo ay inyong ini-influence na mapalapit sa Diyos. Alam ko yung iba kaya na-insecure pa. Ako na-insecure pang maging life group leader Ay bakit? Baka kung anong makuha naman yan sa akin. Well, once sumurrender ka sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? At lahat na nandito, meron kang journey sa iyong spiritual life, darating ang time, ikaw man ay merong grupo na inaalaga ang mapalapit sa Diyos. You know what? Kung merong pinapadala ang Diyos sa iyong mga divine connections, at nasabi ko sa inyo, ingatan na ninyo yan, pagyamanin ninyo yan, at the same time, may pinapadala rin ang kaaway. Yung mga taong naligaw ng landas sa buhay, lagi yang napasama muna sa mga unwise persons. Merong nag-influence diyan. Kaya yan ay bumili sa kasalanan, may nag-influence diyan. I heard this story. Siya mismo nagkakwento. She's a woman. And she fell into a relationship with a married man. At itong sinabi niya,
There was a friend na lagi siyang binibiro doon, kahit alam nang may asawa, ha? And influenced her to do it. Of course, hindi natin pwedeng isisi lang doon sa nag-influence. Meron ding pasya yung tao. Pero, somehow, yung mga taong nag-influence niyan, pinapadali sa isang tao ang magkasala. Nakakatuwa kung may kaibigan kang magwa-warning sa iyo. Friendship. Huwag yan. Mali yan. Lumayo ka dyan. Maganda may nagpapaalala eh. Eh kahit minsan hindi mo sinusunod, at least nakarinig ka. Hindi nyo napapansin yung mga kapatid ninyong walang tigil ng pagsasabi sa inyo, tama ng inom. Yung mga mahal mo sa buhay lagi nagpapaalala, tigil na yung bisyo. Maaaring hindi mo sinusunod, pero there will come a time na yung mga salitang iyon na hindi mo pinapansin, mamaya napasok sa isip mo. Kasi iba pa rin yung ikaw napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa iyo, nang iniisip ay kabutihan mo. Bottom line, mahalaga kung sino ang kasama mo. Do not be deceived. Huwag kang malilinlang. Ang sabi ng Bible, evil company corrupts good habits. At ang taong deceived, they think they will not be affected by their company. Ano sabi ng mga magulang niyo? Sabihin mo sa akin kung sino mga kasama mo at sasabihin ko kung sino ikaw. At ano sabi ng inyong mga magulang? Kaya ka nagkaganyan dahil sa iyong masasamang barkada. Hindi naman niya alam, kaya nagkaganon ang barkada dahil niya. Siyempre, ang mga magulang, lagi ang tingin sa anak inapakabuti. Now, tingnan ninyo ito. The devil constantly uses wrong relationships to lead people astray. Proverbs 12:26. The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Piliin mo ang iyong mga kaibigan. Maaaring hindi mo na mapipili ang iyong kamag-anak, pero mapipili mo ang kaibigan mo. Maaaring hindi mo mapili yung acquaintances mo, yung mga suppliers mo, yung clients mo, pero mapipili mo yung mga taong lagi mong kasama. Mapipili mo yan. Kung gusto mo maging matalino, choose your friends carefully. Kung inaakala mong pwede mong gugulin ang oras at araw mo kasamang mga foolish na hindi mo matutuhan ang kanilang mga kilos, you are deceived. Okay, number 3. Kakauwi tayo ng maaga. Yun ang akala nyo. Number 3. They who think that they are wise. Ito ang mga deceived. 1 Corinthians 3:18. Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become fools so that you may become wise. Paano mo nalalaman ng mga taong ang akala sa kanilang sarili ay sila'y wise? Paano mo makikita? Sa unang salpukan, kapag bangka sa pulong, kapag laging silang may sinasabi. Alam mo ba, kahit anong talino mo, pag laging ikaw ang naimik, mauubusan ka. At pag naubusan ka, ano sasabihin mo? Yung sinabi mo na rin kanina. At sasabihin ng kausap mo, yun na nang iyon na Bakit? Mauubusan ka Alam mo mga matatalino, sila na nakikinig. Isipin mo, nagsimula ang kwentuhan, ganito ang level ng inyong nalalaman. Yung isa, imik ng imik. May nadadagdag ba sa kanya? Wala. Pero yung tahimik, nakikinig, may napapadagdag sa kanya kung may sinasabing maayos. Depende rin yun. So pagkatapos yung mag-usap, ang level na ng inyong knowledge ay ganito na. Yung isang nakarinig, dumami ng alam. Ikaw na imik ng imik, gayon pa rin ikaw. At ang pili mo, ikaw ang wise. Ito ang wise. Ano? At saka, sabi nga ng Bible
umasta ka lang na hindi nag-iimik sa kwentuhan, ang dating parang katalino mo. Ngayon lang. Listen to the words of a man who thinks he is wise. Pakinggan natin ang salita ng taong akala siya napakatalino. Revelation 3:17. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Sabi daw ng taong ito, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Akala niya wala akong kailangan. Pero sa wisdom ng Diyos, siya'y wretched, or kahabag-habag, miserable, or kawawa, poor, blind, and naked. At may tatlong payo ang Diyos sa mga taong ganito. Revelations 3:18. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Okay. Isa-isahin natin yon. Yung kasi payo ng Diyos. Ito ay godly wisdom. Things according to the perspective of God. Yung unang nagsasalita ang tao, ako'y mayaman, wala akong need. Okay. Sa point of view ni God, yung taong nagsalita na wala siyang pangangailangan, ay siya ay poor. Dahil sa point of view ng Diyos, ay ikaw ay poor kung wala kang kayamanan sa langit. Kaya pinapayuhan ka ng Diyos na ang galingan mo ay ang investment mo sa daratnan, hindi sa iiwanan. Ito pong mundo ay malaking airport ng arrival at departure. Lagi pong may departure. Kaya ang payo ng Diyos, ang intindihin mo ay yung daratnan mo. At ang unang payo, letter A, I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich. Gusto naman ng Diyos yumaman tayo. Kaya lang, mali ang yaman ng iba, mali ang tayo. Ang gusto ng Diyos, hindi lang dito sa lupa. Ang gusto ng Diyos, ang kayamanan mo, ang marami ay nasa langit. Ito yung gantimpala, equivalent sa mga mabubuti mong gawa, na dadaan sa fire sa Bema Judgment. Susuriin ang ating mabubuting gawa at dadaan sa apoy para malaman kung itong mabubuting gawa ay mananatili at mabigyan ng equivalent na gantimpala. Yung gantimpalang yon ang nagpapasya ng kayamanan natin sa langit. At ang sabi ng Diyos na matalino, ang sabi niya, nagkakamali ka taong nagsasabi mong you are rich, you have everything, you need nothing. Ang sabi ng Diyos, you are poor. Kita ko ang ipon mo sa langit. Wala. You are poor. At ikay pinapayuhan ko na bumili ka sa akin ng ginto na nirefine sa apoy para maging mayaman ka. Doon ulit tayo sa padalawang payo. I counsel you to buy from me white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Pinapayuhan kita na bumili ka sa akin ng puting damit upang ikaw ay madamitan, upang ang iyong kahihiyan at ang iyong kahubaran ay huwag mahayag. Anong ibig sabihin nito? Sa point of view ng Diyos, wala tayong katuwirang ihaharap sa Kanya maliban madamitan tayo ng robe of righteousness. Wala tayong maiharap na katuwiran. Ano ba ang katuwirang iniharap natin sa Diyos? Ang akala kasi ng mga tao ay ayos na ayos ang kanyang buhay. Hindi niya alam na wala siyang katuwirang maiharap sa Diyos. Naniniwala ang tao, yes, na siya'y nagkakasala. Yes, pastor, alam ko naman nagkakasala ako.
Pero minamaliit niya yon. Bakit? Kasi kung hindi niya minamaliit yon, gagawa niya ng paraan yon. Minamaliit niya na para bang okay lang. Hindi naman, ako na may nagkakamali pero hindi naman ako masamang tao. Ano ba ang definition ng Diyos sa mabuti at masama? Sa Diyos, ang mabuti ay siya. God is good. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Iisa ang mabuti, ang Diyos ang mabuti. Yun ang definition ng Diyos ang mabuti. At ang definition ng Diyos sa masamang tao ay siya na nagkakasala sa Diyos na mabuti. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, this is the hard truth. Maaaring kakunti ang kasalanan mo, pero sa point of view ng Diyos, ikay masama. Pero bakit naisip ng tao na siya hindi masama? Kasi kino-compare ng tao ang kanyang sarili sa iba. At lagi siyang may makikita na taong mas masama sa kanya. Napaka-bias pa naman natin. Pag tumingin tayo sa ating sarili, ay kaunti lamang ang kasalanan natin yung ginawa, mas malaki yung iba. Tayo'y mabait sa ating sarili, harsh tayo sa iba. At dahil lagi tayong makakakita ng mga taong mas masama sa atin, somehow, sumasarap ang pakiramdam natin thinking hindi tayo masama dahil kinompare natin sa ibang masama. Ay ano ba sabi dito? For all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa level ng katuwiran ng Diyos. Kung ikaw compare mo sarili mo, wag mo i-compare sa ibang tao. I-compare mo sa standard. Ang standard ay ang Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ano pa? Bakit ang mga tao ay naisip niya na hindi siya masama? Hindi niyo napapansin sa ating mga preaching laging may pasok ng gospel. Expect this. Because I don't want to deceive us. The gospel is the most beautiful message. Pwede na lahat ay wala. Gospel na lang, buhay na tayo. So let me continue. Good works naman ay nakakalinlang din. Dahil ang iniisip ng tao hindi siya masama dahil may ginagawa rin naman siyang kabutihan. Ba't niya naiisip yon? Kasi ang good works ay nagbibigay sa kanya ng feel-good emotion. Hindi nyo napapansin pag may nagawan ka ng mabuti, ang sarap ng pakiramdam mo. Subukan mo, yung katabi mo, abutan mo ng 500 pesos. Sasarap ang pakiramdam mo. Para mas masarap ang pakiramdam nung tumanggap. Okay. Good works gives us a feel-good emotion. Kaya mapapansin mo, ang taong nagkasala sa isang tao at nagigilty, o basta nagkasala, gumagawa siya ng mabubuting gawa. Bakit? Dahil ang mabuting gawa may feel good. Yung kasalanan, nagbibigay sa kanya ng guilt and shame. Kaya gusto niyong gumawa ng mabuti para maka-feel good siya. At pag siya'y nag-feel good, hindi niya gaanong nararamdaman ang ginawa niyang kasalanan. Ang akala niya, hindi ako masama. May nagtatanong, sino ang gusto dito maging wise? May nagtatanong, Pastor, paano ang mga Muslim? Paano ang mga Hindu? Paano ang mga Buddhist na hindi kilala si Jesus? Mabubuti rin naman silang tao. Ibig mo sabihin, hindi sila pupunta sa langit. Unfair naman yata. Okay. Lagi may nagtatanong nito Una, mayroon siyang assumption na hindi tama. Una, walang mabuting tao. Lahat tayo nagkasala, Muslim, Christian, Buddhist, lahat. At ang sabi ni Jesus, na ang Diyos lamang ang mabuti. Akin ang babasahin sa inyo para alam niyo kung nasaan. Mark 10 verse 18. No one is good except God alone. Para maunawaan mo ang meaning ng good, good is not just an action or a work
Good is a person. Ang Diyos lang ang mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magpapabuti sa atin. Kahit pa ikaw ang pinakamaraming nagawang mabuti dito, hindi ka kailanman magiging mabuti. Ang pagtanggap mo sa Diyos na mabuti ang magpapabuti sa iyo. Kung tatanggapin mo si Jesus na mabuti bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, doon ka palang magiging mabuti sa tingin ng Diyos. Lahat ng gagawin mong mabubuting gawa will not make you good. Ang mabigat nga niyan, nagiging self-righteous ka pa eh. Katulad yan noong nagpe-pray ng malakas at nag-aakala lang siya'y naririnig. Kasi marami siya nagawang mabuti. Yung isa naman hinahampas ng kanyang dibdib at sising-sisi. At sabi, naku, saba naman ang taong ito. Ang mahirap sa mga mababait, minsan sila ang mababatas, sa hihigpit, hindi gracious. Pag nakakita nagkasala, ididiin pa. Ang baba ng tingin, akala niya lamang siya doon. Samantalang ang tingin ng Diyos, pare-pareho kayong masama. Isa lamang ang paraan para maging mabuti sa pananaw ng Diyos. Kung tunay mong tatanggapin ang Diyos na mabuti na napako sa krus para bayadan ang kasalanan mo, namuhay ng walang kasalanan at binigay sa iyo ang kanyang katuwiran, yun lamang ang paraan para ikay maging mabuti. Padalwa, sa mga nagtatanong, paano Buddhist, paano hindi nakarinig, paano nasa tribo, paano. Maliwanag na ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Romans 1:20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maiidahilan pa. Alam mo yung mga tao na nagtatanong, paano Buddhist, paano? Ba't kayo tinatanong mo sila? Ang intindihin mo ikaw. Huwag mo intindihin sila, intindihin mo ikaw. Nakarinig ka eh. May nagayag na salita sa iyo. Anong response mo? Anong response mo? Wala lang. Dadating ka ng pula, lalabas ka ng pula. Dumating ka ng dilaw, lalabas ka ng dilaw. Wala lang. Narinig mo na may isang Diyos na iniwan ng langit, alang-alang sa iyo. Narinig mo na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao, pinanganak, lumaki. Pagkatapos nung dumating ng takdang panahon, ay pumayag na ipako ang kanyang sarili. Kahit ang sabi niya, O Panginoon, kung merong ibang paraan, huwag na saan akong dumaan dito, pero not my will, but your will be done. Kahit alam mo na mayroong isang Diyos na iniwan ang karangyaan ng langit, ang kanyang luwalhati na siya'y sinasamba ng mga anghel doon, at pumunta siya sa lupa, kinuha ang anyo ng mga nilikha. Kahit alam mo na isang Diyos na ito na nagkatawang tao ay pinagminura, sinaktan, hinila ang balbas, nilagyan ng koronang tinik, pinalo ng 39 lashes, kahit alam mo pinagbuhat siya ng krus, pinaglakad, pinako, kinutya ng mga tao, iniwan ng mga taong nagsabing hindi kita iiwan. Kahit alam mo na mayroong isang Diyos na namatay para sa iyo, nagsakripisyo para sa iyo, papasok ka dito at lalabas kang walang nangyari. Huwag mong intindihin ang mga Buddhist. Huwag mo munang intindihin ang mga Muslim. Ang intindihin mo ikaw, na nakarinig na mayroong isang Diyos na nagsakripisyo para sa iyo, what should be your response? Pareho lang. Alam mo ga, ang Diyos ay nakilos. Napakaraming Muslim ang nanaginip, napanaginipan ng Panginoong Yesus, at pagkatapos ay naging Christian. Huwag mong intindihin sila muna. Bakit ka? Alam mo, sasabihin ko kung bakit nagtatanong ka niyan. That is not your concern actually. Mamaya malalaman mo. Next. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang nilikha. Alam mo? Okay. Meron pang isa eh. Inihayag din ng Diyos ang kanyang sarili sa ating puso.
Narinig mo si Jesus o hindi, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyong puso. Paano? Ecclesiastes 3 verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Inilagay ng Diyos ang eternity sa puso mo. Bakit alam mo na may buhay na walang hanggan? Ay may nagsabi, oo nga, ba't alam mo yung notion na walang hanggan? Anong ibig ko sabihin? Alam mo, ito'y monitor, ito'y speaker. Bakit alam mo ito'y monitor, ito'y speaker? Bakit alam mo ang ginagawa niya na ito'y speaker ko para naririnig ko sinasabi ko? Bakit alam mo? Eh kasi meron ho eh. Nakita ko ho eh. Of course, kaya merong word dahil merong ganon. At kaya naunawaan mo, merong ganon. Na meron ako sasabihin sa iyo. Alam mo bang ibig sabihin nito? Wish you karefshu. Alam mo? Sagot. Hindi. Bakit hindi mo alam? Eh kasi walang ganaw, nag-invento lang ako. Hindi ko na nga maulit. Yung ang sinabi. Kasi walang ganon. Pero yung eternal life, pag sinabi ko sa iyo, naunawaan mo. Bakit mo naunawaan? Kasi nilagay ng Diyos sa puso mo kung anong eternity. Alam mo ang buhay ay walang katapusan. At papasok ka dito at nalaman mo na ang buhay ay walang katapusan. Na dadating ang araw kahit tayo mamatay, ang buhay ay magdidire-diretso. At pagkatapos, lalabas ka, hindi ka pa rin nabago. Tapos ang sasabihin mo, paano ang Muslim? Yan muna ang iyong intindihin mo. Eh paano ang mga tao na isinilang nung wala pa si Jesus? Yan ang nadagdagan pa. Ano ka mo? Ay di ka, ang Panginoong Jesus ay dumating lamang 2,000 years ago. Eh paano ho yung taon bago dumating ang Panginoong Jesus? Paano sila maliligtas? Well, itong sagot. Sina Abraham, nandito nung wala ang Panginoong Jesus. Si Joseph, si Moses, lahat sila'y naligtas kahit wala pa si Jesus. Sila'y naligtas kasi nanampalataya sila sa Diyos. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya pa rin. Noong una, pananampalataya sa Diyos na darating. Noong, sa atin, pananampalataya sa Diyos na dumating. Pero, let me ask you, Baka naman nga may nagtatanong sa online. Ilan na ba nasharean mo na tumanggap? Mas marami o hindi? Okay. Could it be na alam na ng Diyos na hindi sila tatanggap? Hindi ko naman sinasabing gayon. Ako'y nagtatanong lamang. Kasi God is all-knowing. Pero, siyempre naman, kahit o gayon, ibigyan pa rin ng choice. Okay. Are you sure na hindi sila nabigyan ng chance? As what I've told you, nung ako'y nasa UAE, ako'y naging guest sa church sa Dubai, sa Deira, merong Muslim na na-attend. Kasi yung Muslim na yon ay nalunod. At nung siya'y nalulunod, merong humawak sa kanya, siya'y niligtas, nakilala agad niyang si Jesus yon. Eh hindi pwede sa Muslim, nare-recognize mo si Jesus. Kaya siya'y uma-attend ng church ay patago. Kaya siya ay bumababa doon sa malayo, doon niya pinapark sa sasakyan, lalakad siya para wag malaman ng mga Muslim na siya'y uma-attend sa church. At yung church naman doon ay nasa itaas ng fast food. So parang papasok na siya ng fast food. Look what they do para lamang makalapit sa Panginoong Jesus. Pero ang ibig kong sabihin, are you sure na hindi sila nabibigyan ng chance? Ilang kayang Muslim ang nanaginip na? Ilang kayang Muslim nakakita na sa Panginoong Jesus? Pero hindi ko rin alam, hindi natin alam eh. Pero this is my point. Ano pa man yun? At hindi ko rin sure, hindi ko yung masasagot ng talagang direct answer. Pero ito sigurado ko. Ang sigurado natin ay ang Diyos ay makatarungan Diyos. Guguho ang kanyang trono kung walang katarungan. Kaya sisiguraduhin ng Diyos na lahat ng taong haharap sa Kanya pagdating ng araw, sisiguraduhin ng Diyos na siya at malalaman ng mga taong yon na siya'y kumilos sa katarungan. Psalms 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Katarungan ang pundasyon ng trono. No one can accuse God of being unfair or being unjust because that will be opposite of His nature. Pero
Eto na, ihit na natin. Alam mo ga ang Panginoong Jesus, pag siya ay sumasagot, hinihit agad niya ang puso na nagtatanong eh. Minsan kasi ang mga tanong, hindi naman talaga yun ang tanong. May iba. Ano ang tunay na nasa puso ng taong nagtatanong na ito? Paano mga Muslim, paano mga Buddhist, paano kababait din naman sila? Hindi sila nakarinig sa Panginoong Jesus, ibig sabihin hindi sila pupunta sa langit. Ano naman yun? Unfair naman. Ano ang tunay na nasa puso na nagtatanong? Nagtatanong siya hindi dahil concern siya sa mga Muslim o sa mga Buddhist. Ay, kaya pa. Could it be nagtatanong siya kasi hinuhusgahan siya ng salita ng Diyos at alam niyang hindi siya papasa sa judgment ng Diyos? Could it be hinuhusgahan siya at very uncomfortable siya dahil alam niyang siya'y guilty? So, sa halip na mamuhay siya doon sa mga tanong na yun sa kanyang puso at alam niyang siya ay guilty, questionin na lang niya ang salita ng Diyos kaysa baguhin niya ang kanyang buhay. I will just question the theology. I will just question the nature of God. I will just question the action of God kaysa naman baguhin ko ang buhay ko. Pero church and I pray yung mga nasa online, sa halip na i-justify natin ang ating sarili, sa halip na ipagmalaki natin ang ating kabutihan, sa halip na pagdudahan ang katarungan ng Diyos, sa halip na takluban na lang natin ang dahon ng ating kahubaran, katulad ng ginawa ni Adan at ni Eva, tanggapin na lang natin na tayo nagkasala. Mas madali pa yon. Tanggapin na lang. Kaya ang dadaming mga tanong, ayaw tanggapin tayo makasalanan. Maraming atheist, pag tinanong mo, kapag napatunayan ko ba sa iyo na mayroong Diyos, nag-uusap sila, babaguhin mo ba ang lifestyle mo? Alam mo, sabi ng atheist, hindi. Ang problema, kaya maraming tao na ayaw kilalanin ng Diyos, ayaw nilang baguhin ang buhay nila. Kasi ang Diyos may moral standard. Hindi niya binabago. Kung anong sinabi noon, yun pa rin ngayon. Ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Noon, hanggang ngayon, yun pa rin. Hindi binabago. Marami sa mga atheists ay mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. Hindi dahil sa hindi sila naniniwalang may Diyos, walang Diyos. No, hindi yun ang issue. Ang issue ay ang puso. Tanggapin na lang natin na tayo nagkasala kasi meron namang provision binigay ang Diyos upang patawarin tayo. Ay mahirap naman kung tatanggapin natin tayo makasalanan pero wala din naman solusyon eh. Hindi, may solusyon eh. Pag tinanggap natin na tayo nagkasala, ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang mahirap kapag nahingi ka ng tawad tapos di ka rin naman pala patatawadin. Pagsisihan na lang natin ito. Bakit? Kasi binayadan na naman ng Panginoong Yesus lahat nating kasalanan sa krus. Ba't hindi mo pa pagsisisihan eh? May provision naman para sa kapatawaran. Alam mo bang hindi ka basta papapatawad ng Diyos? Ang Diyos kasi ay God of justice. Kailangan parusahan ng kasalanan. Ang Diyos naman inahabag sa atin. Hindi tayo parusahan. Ayaw tayong dalhin sa impyerno. Kaya pinadala niyang kaisa-isahan niyang anak para kay Jesus ibuhos ng Diyos ang kanyang galit. Ibuhos ng Diyos ang galit sa kasalanan kasi kinuha ni Jesus ang kasalanan natin. Now, bakit hindi ka hihingi ng tawad ay may provision na para ikay patawarin. May namatay na para bayadan ang kasalanan mo. All you have to do is repent. At tanggapin mo ang nagbayad ng kasalanan mo. Repent at tumawag tayo sa magliligtas sa atin. Romans 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Si Jesus lang ang ipinanganak na walang kasalanan, namuhay ng walang kasalanan. Siya lang ang mabuti. At magiging mabuti lang tayo kung tayo'y na kay Jesus. Kinuha niya ang ating kasalanan, ibinigay niya ang kanyang katuwiran. Tayo'y namuhay ng may kasalanan,
Kinuha niya yon, ibinigay niya ang kanyang pamumuhay nung siya'y nandito na siya'y namuhay ng walang kasalanan. A divine exchange, a great exchange, lamang na lamang tayo. Kaya yung sunod na payo ng Diyos, I counsel you to buy from me white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Napakarami nating tanong, nasa online, na kaya mo tinatanong, akala mo'y matalino ka, pero may issue sa puso mo. Ayaw mong tanggapin ng Diyos kasi ayaw mong iwan ang lifestyle mo. Pero, uulitin ko, nilagay ng Diyos ang eternity sa puso mo. Alam mo na tayo'y walang katapusan ng buhay. At sinabi ng Diyos na may buhay pagkatapos nito. Sinabi na niya kung anong pupuntahan ng mga taong na kay Kristo. Pupunta sila sa lugar na kung saan nandoon ang Diyos. Sinabi rin ng Panginoong Hesus ang pupuntahan ng mga taong walang Kristo. Pupunta siya sa lugar na kung saan wala ang Diyos. At ayaw ninyong mapapunta doon. At ito mabigat. Igagalang ng Diyos ang pasya mo. Katulad ito ng puno sa paradise. Igagalang ng Diyos pag kinain mo ang bunga o hindi mo kinain ang bunga. Iingatan ng Diyos ang iyong freedom of choice. Why? As what I've told you, ang bawat pili mo sa Diyos ay pagsasabing, I love you, Lord. Now, anong patatlong payo ng Diyos? I counsel you to anoint your eyes with eye salve that you may see. Niresearch ko yung salve, eye salve. Yan pala yung ointment na nilalagay sa mata noong una, para makakita. Pag yung may mga infection, nilalagay nila. Tayo po'y bulag sa spiritual realities. Wala nga tayong godly wisdom kaya nga may Bible. Puro tayo human wisdom. At sa gagaling naman ng mga diskusyunan. Pero itong problema, we do not seek God. Kahit pa pinakita na ng Diyos ang kanyang nilalang, kahit pa nilagay ng Diyos sa puso natin ng notion ng eternity, hindi natin hinahanap ang Diyos. Tanggapin na natin. Ang problema ay ang human race is sinful. We all reject the knowledge of God and rebel against Him. Tanungin mo ang sarili mo, anong inuuna mo? And then be honest to yourself at malalaman mo, you are not seeking God. Kita naman sa panahon na yung ginugugol, you will know if you are seeking God or not. Let me read to you Romans 1:21-23. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, yan na, mga tao, sabi sila'y wise. Although they claimed to be wise, they became fools. In verse 23, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Ano ibig sabihin dito? Kahit naman alam mo at kilala mo ang Diyos, hindi mo naman siya kinilalang Diyos na hindi ka nagpasalamat sa Kanya. Kaya naman ang ating pag-iisip ay naging walang saysay. At ang ating mga pusong hangal ay lalo pang dumilin. Inaakala nilang sila'y matatalino, pero sila'y naging hangal. Pinagpalit nilang kaluwalhatian ng Diyos na walang katapusan sa mga imahen na ang katulad ay mga nilikha lamang. Tingnan mo kung makakapasa sa tanong na ito ang sinasamba mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung ano man yung sinasamba mong yan o masyado mong tinataas o masyado mong binibigyan ng veneration. Tanungin mo lang yon. Ito bang itsurang ito ang lumalang ng langit at lupa? Kaya ba niyang lalangin ang langit at lupa? Dahil kung sa palagay mo'y hindi, at sa totoo'y hindi yan Diyos. Pero dahil
pinadilim na ng kahangalan natin. Sila ang nilalagay natin sa dingding at nilalagay natin sa ibabaw ng ating lamesa at iginagalang, at kung hindi man ginagalang ay may secret worship kasi hindi mo maalis. Tanungin mo lamang, yung itsura bang yan, kaya ba niyang lumalang ng langit at lupa? Dahil itong mga nilalang na ito ang sumisigaw na merong manlilikha. Walang pwedeng magsabi na walang Diyos kasi sisigaw ang bundok sa iyo. Ay, paano ako? Alangan lumabas ako dito ng basta na lamang. Ang nilalang ang nagsasabi sa ating may Diyos. Kaya kung meron kang Diyos diyan sa bahay, nasabi mo naman hindi naman Diyos at nagpapaalala lamang, hindi mo naman kailangan palalahanan, nasa Bible ang magpapaalala sa iyo. Titigan mo, magtitigan kayo. At sabihin mo, kaya mong lumikha ng bundok. Ito naman, ikaw naman, kaya mong lalangin ng langit. At kung sa palagay mo'y hindi, tumigil na tayo sa kahangalan natin. We are deceived. Although they claim to be wise, they became fools. Remember, hindi lamang rebulto ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan could be your career, could be your ambitions, your education, your relationships. Kapag ikaw ay sobra nang binibigay mo sa iyong career, ang buong buhay mo'y nariyan na. Kapag sobra na ang pagbibigay mo, ang pagtataas mo sa iyong ambition na nabubuhay ka para doon, tanungin mo ang ambition mo, tanungin mo ang karir mo, tanungin mo yung mga relasyon mong iyan. Ikaw ang lumalang sa Jupiter? Nilalang mo ang Mars? Dahil kung hindi, tigil na. Ilipat mo yung passion mo, ilipat mo sa Diyos. Ilipat mo sa Panginoon, kilalanin mo siya, hanapin mo siya. Dahil ito ang problema ng mga taong hangal. Hindi nila hinahanap ang Diyos kahit nilagay na ng Diyos sa puso nilang eternity, kahit nandiyan ang mga nilikha na nagsasabi sa kanilang may Diyos, hindi nila hinahanap ang Diyos. Let's be wise. Let's be wise. Itong narinig mong ito, I pray, huwag kang lalabas na walang nabago sa'yo. Pumasok ka sa relasyon, sa lumikha, hindi lamang sa langit at sa lupa, relasyon sa lumikha sa'yo. Pumasok ka sa isang relasyon. Kaya, please, remember, hindi pwedeng walang mababago sa'yo. Hindi pwede. In closing, I want you to remember there is a day of judgment. May araw ng paghuhukom. Bihibira niyong maririnig sa akin yung mga salitang yan. Ito yung araw na haharap tayo sa Diyos. Alam mo, sabi ng Ecclesiastes 8:11, ang hatol sa kasamaan ay hindi agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Narinig na ba ninyo yung sabi ng iba, ang masamang damo ay matagal mamatay? I don't know about that. Ang alam ko ay ang mabubuting tao ay mahaba ang buhay. Paano po nyo nalaman? Ito ang sabi ng Kawikaan 16:31. Ang katandaan ay tanda ng karangalan na matatanggap ng taong namumuhay sa katuwiran. Uulitin ko. Ang katandaan ay tanda ng karangalan na matatanggap ng taong namumuhay sa katuwiran. Kung may nagsasabi ng mga masasamang damo ay mahaba ang buhay o matagal mamatay, hindi ko alam yon. Pero kung ang masamang damo ay buhay pa rin hanggang ngayon, iisa lang ang reason na yan. Babasahin ko sa inyo. 2 Peter 3:9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kung buhay ka pa ngayon, it is because God is patient. So patient. Hindi niya agad hinuhusgahan ang nagkasala, nagbibigay siya ng mahabang panahon
upang iyong maunawan at dumating ka sa puntos na magsasabi, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko ng buong buo. Iniiwan ko ang aking mga Diyos-Diyosan, ikaw ang sinasamba ko. If you are that person, come on, let's worship our King. Let's worship our God. Sabihin mo ngayon, O Panginoon Diyos, ako po'y nagsisisi sa lahat kong mga kasalanan. Ako po'y sumusuko sa inyo
kinikilala ko po kayo bilang aking Diyos. Panginoong Hesus, pumasok po kayo sa puso ko. Tinatanggap ko po kayong Diyos, Panginoon ng aking buhay at tanging tagapagligtas. O Panginoon, pupurihin kita, sasampahin kita, luluwalhatiin kita. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy, Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, forever. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. O Panginoon Diyos, I pray, kung kami lumapit sa iyo, hindi naman kami lalabas na pareho pa rin. Salamat po Panginoon sa iyong habag. At patuloy mong kinakausap kami, patuloy ka nagpapakilala sa amin. Salamat po. Lord, I dedicate to you all the people here, even the people online and those who will watch this message. Father, I pray, pakialman mo ang buhay naming lahat. Panghimasukan mo kami. Huwag kang titigil, Panginoon. Ingatan mo lahat kami. Manatiling tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Makapaglingkod sa iyo. Papupurihan ka at may taas ang pangalan mo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen.